Hello, what's up, this is Kotman back again for another detalyadong review. So pagpasensyahan nyo muna ng konti yung audio ko kasi naiwan ko yung microphone sa kabilang bahay. So medyo baka echo-echo pero try ko na lang na malinaw ang pagkakasabi ko ng mga detalye about dito kay Poco F6 Pro. Yes, this is the Poco F6 Pro, the flagship this 2024. Tama ba? Tama. This 2024 ito ang flagship ngayon ni Poco. The F6 Pro. Meron pa ba ibang flagship si Poco? F6 Pro lang, di ba? Ngayon, for the price, hindi ko pa po alam actually ang price ito. Hinaram ko lang po ito sa kapwa ko YouTuber, so hindi po ako sponsor dito ha. Just so you know lang. So sasabihin ko talaga kung ano yung natuklasan ko sa loob ng isang linggo na ginagamit ko siya. So, pero sa specs, pwede ko na kayong bigyan ng idea. Ito po ang kanyang specs. This is currently running on Android 14, HyperOS 1.02. Yes, Android 14 po ito. Ang chipset niya is Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, that's 4 nanometer na up to 3.2 GHz na clock speed. This variant is 16GB, 1TB. Ang angas, no? Pakita ko lang sa inyo, yan, no? 1TB yan. Yes, ganyan po kalaki ang storage nito. I'm not sure sa ibang variant kung available kasi by the time na nire-review ko ito, hindi pa po ito official na nasa Pilipinas or hindi pa inilo-launch ng official sa Pilipinas. So yung price nito, iwan ko na lang sa comment section para ma-update ko po kayo. Sa comment section ko na lang po ilalagay. Again, hindi ko pa po alam ang price pero duda ko kung ako lang tatanungin, tansya ko around 25k ito. Kasi gano'n naman usual ang pricing ni 25 to 30k kasi this one is 1TB na namang nasa papuntang 30k ito. Ang laking, ito yata ang highest na configuration ng Poco F6 Pro. But anyway, kung gusto niyo pang basahin itong specs, pakipost na lang po yung video. Okay? Kasi continue na po tayo. Okay? Now, sa build and design. Kung mapapansin nyo, kung napanood nyo yung aking review sa Redmi K70. Ito po yun. Actually, replica po siya ng K70. Yung na-review ko nga lang is black. This one is white. And para sa akin, mas maganda yung white. Why? Kasi hindi po halata yung fingerprint smudge. Hindi kagaya dun sa black, medyo halata ng konti. But this one, ang ganda, ang gorgeous niya tingnan. Look at that, oh. And siyempre, konting tour muna tayo. Dito sa baba, nandito po ang SIM tray slot. Dual SIM po ito, pero wala pong micro SD card slot. Okay, just so you know. Papakita ko lang dyan sa screen. The dedicated microphone, USB Type-C 2.0. Yes, 2.0 para sa isang flagship. Dapat 3.0 na ito. But okay, 2.0. Nandito po ang main speaker. Sa kanan, nandito po ang kanyang power button and volume rocker. Pero po tayo dito ang dalawang antenna lines kung mapapansin nyo. Yes. And then sa taas naman is nandito po yung, isa dito is noise cancellation microphone. The other one is the infrared port and dalawang antenna lines ulit kung papansin nyo again, yan. I hope makita nyo sa ilaw, ito and ito, antenna lines po yan, and then another dito sa kaliwa, wala pong buttons pero meron dalawang antenna lines. So that means malamang itong frame niya is bakal. Duda ko is this is aluminum. Yes, kasi usually ang mga bakal or aluminum lang ang nilalagyan ng mga antenna lines at syempre pang malakas ang signal yan pag ganyan. So yeah, I believe this is aluminum. And then itong likod, I'm not really sure kung glass siya or plastic, pero it feels more like plastic. Yeah. And this one, I'm sure glass to, itong pinapatungan ng camera. Yes. And then dito sa likod, may nakasulat na Poco 50 megapixel with OIS. Alright? And then some markings dito, designed by Poco, made in China. And overall, syempre, while yes, kamukha ito or replica ito ng Redmi K70, hindi ko naman sinasabing pangit. This is still a gorgeous design. Ang ganda. Talagang flagship, premium looking. So pagdating sa design, thumbs up ito. 9 out of 10 para sa akin. Now, lipat naman tayo sa display. Sa display, kung mapapansin nyo, ito ay punch hole. Dapat lang kasi high-end ito. Dapat talaga punch hole siya. And pagdating naman sa bezels, of course, kung makikita nyo, ito ay symmetrical talaga. Manipis ang mga gilid. So, solid pagdating sa symmetry. And of course, 6.67-inch OLED at 2K resolution. Pakita ko lang sa inyo saglit. 2K resolution pero pwede po siya, optional po, meron po siyang Full HD+. Kung nagtitipid kayo sa battery or kung gusto niyo na mas mababa ang trabaho, mas less ang trabaho ng chipset, pwede niyo i-switch sa Full HD+ or tinatawag nating 1080p. Nasa inyo po yan. Pero, of course, the whole time na nireview natin to, nakaset lang siya sa WQHD+ or 2K resolution or 1440p. Yan. And then, of course, sa refresh rate, supported po niya hanggang 120Hz screen refresh rate. The whole time na nireview ko to, nakaset lang po siya sa 120Hz screen refresh rate. Supposedly, on paper, meron tong 4,000 nits brightness. Yes. So, dito medyo nagkaroon ako ng konting issue sa kanya. Kasi, 4,000 nits
is supposed to be super bright. Kahit tanghaling pa tutok sa araw. Kagaya ng mga una kong na-review na. Yes, marami na po ako na-review na more than 1,000 nits. Alright? So, I don't know, sa unit na to, for some reason, napapakita ko sa inyo sa screen, tinest ko siya, naka full brightness, both manual and automatic, sinet ko siya. Tingin ko hindi siya 4,000 nits. I believe below 1,000 nits pa nga ito kasi for some reason medyo may difficulty pagdating sa linaw niya pag nakatutok sa araw. Tingin ko 800 nits. Tingin ko mas tama. Para sa akin at least dito sa unit na ginagamit ko. I'm not sure kung ganito rin sa ibang unit na Poco F6 Pro sa mga reviewer dyan. But this one, tansya ko lang nasa 800 nits. Hindi aabot ng 1,000 nits ang brightness nito. So yun lang naman. I'm not sure kung issue ng unit ko or ganito sa lahat ng units ng Poco F6 Pro. Hindi siya totoong 4,000 nits. Alright? Itong display na to, supported din po niya ang Dolby Vision and HDR10+. And of course, konting tour tayo sa display settings. Meron po tayo dito ang color schemes. Yes, pwede po natin i-adjust from original, vivid, saturated, advanced settings. Kung gusto mong advanced, pwede ikaw magtimpla. Nasa sa inyo po yan. Yan. Dami ritong pwedeng baguhin sa kanyang display. And then, syempre set natin sa original color pro, and then may adaptive colors din tayo. Kung depende sa ambient, sa ilaw, sa liwanag, pwede nyo pong set din yan. And then, kung gusto nyo naman sa color temperature, default, warm, cool, custom. So may mga ganun po tayo, just in case na medyo may selan kayo o arte kayo sa mga display colors ng smartphones nyo. Alright? Supported din to hanggang 10 daliri po. Yes, 10 multi-touch. At sa touch sampling rate naman, naglalaro siya sa 250 to 500 Hz touch sampling rate. So, I'm not sure why hindi pa siya umabot ng 1,000 for some reason, pero yun, 250 to 500 Hz, yun po ang nakuha nating result sa test sa touch sampling rate, alright? Pero mataas pa rin naman po ang 500 Hz, don't get me wrong, mataas pa rin po ang 500 Hz kung gaming. So overall, pagdating sa display, bibigyan ko to ng around 9 out of 10 kasi solid naman talaga ang kanyang display. Tingnan nyo naman sa screen, okay, kung gaano niya siya kabuhay na buhay at kung gaano niya nabibigyan ng buhay ang kulay, mga dahon, tubig, ulap, etc. etc. Yan, i-enjoy nyo yung kulay. And then, kayo na rin siguro mag-decide kung sa tingin nyo, pasok sa inyo yan. Pero para sa akin, that's 9 out of 10 score pagdating sa display. Alright? Okay. Now, lipat naman tayo sa audio. Sa audio, ito ay dual speaker. Pero, kung mapapansin nyo, ang dedicated lang ay sa baba and then sa taas is dito lang po sa may earpiece. And, listening to it, medyo hindi siya ganun ka-accurate pagdating sa left and right kasi masyadong mahina po itong nasa taas. So medyo miss out opportunity pagdating sa isang Poco F6 Pro which I believe ang Poco is gaming ng Poco. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, sabihin nyo lang sa comment section. Pero yun nga, for a flagship smartphone ni Poco, hindi pa ginawang dedicated speaker. O at least kahit na hindi dedicated speaker dito sa taas, sana pa man lang pantay yung tunog. Pero hindi medyo nahirapan ako ng konti na i-distinguish yung kaliwa at kanan niya during gameplay. And to think na ma-experience ko to sa isang Poco F6 Pro, medyo konti lang naman, konting na-dismay lang ako ng bahagya. Konti na, bahagya pa. Yan. Isa pa, another issue ko sa kanyang volume pala is nag-auto down. Yes, the whole time na nilalaro ko siya, ma-max out ko siya after 10 minutes or less pa nga, tingin ko, bigla na lang bumababa siya sa 80% to 90%, something like that. So isa yun sa mga kinaiinisan ko dati sa Samsung ko, and then sa LG ko, and then sa unang Poco F3 ko, and then hanggang dito pa naman sa HyperOS Poco F6 Pro, andun pa rin yung sakit na nag-auto volume down siya kapag matagal na naka-max volume. Sa aking Red Magic 9 Pro kasi hindi po nangyayari yon. Kahit na maghapon ko siyang i-full volume na nagpapatugtog lang. And while gaming din. Yun. So gusto ko lang sabihin sa inyo na yun ang napansin ko na solid talaga na medyo minsan baka ma-turn off kayo kasi may mga users tayo na mahilig talaga sa magagandang audio and yun nga, na may maintain sana yung kung ano yung volume na sinet mo. Pero pagdating naman sa clarity at saka loudness, paparinig ko muna sa inyo ito. So pagdating sa linaw, solid po. And loudness,
pwede na, maririnig to kahit na nasa tabing kalsada ka na may mga sasakyan. Hindi sobrang lakas pero pwede na, maririnig na rin kahit pa paano. Yun lang talaga ang issue kapag dating sa volume, nag-auto down siya from 100% to 90 or 80 minsan pa nga. I don't know why. Yun ang audio niya. Now, lipat tayo sa connectivity. This Poco F6 Pro has 4G LTE and 5G connection. Supported din po niya VoLTE and VO Wi-Fi. That's good. Solid. And wala po siyang eSIM support, sadly. Yun. Sayang, no? Solid na sana kung may eSIM din sana ito. Kasi nauuso na ngayon ng eSIM kahit pa paano. Wala po talaga ako nakita ang eSIM features dito. Now, siyempre, speed test tayo. Sa Wi-Fi, ang solid. Talagang gamit na gamit niya ang 600 Mbps ko na Wi-Fi dito. Sobra pa nga. So, ang lakas po ng sagap nito. Supported din ito ang Wi-Fi 2.4, Wi-Fi 5 GHz, and meron po siyang support for Wi-Fi 6E. Yes. Solid pagdating sa Wi-Fi, reliability, at lakas mang-agaw ng internet. Pero pagdating sa mobile data, average lang siya. Good lang, masasabi kong good. At least naglalaro yung 5G mobile data, reliability niya around 14 Mbps to 20 Mbps. Pero pwede na rin naman yun, although yun nga, hindi nga lang ganun ka, lakas at bilis. At least dito sa area namin. Baka iba sa area nyo, share nyo na lang sa comment section. Pagdating naman sa GPS, meron po siyang 3 meters accuracy. So, solid po ito. This is above average. Pagdating sa Google Maps at saka sa Waze, kung gagamitin nyo po ang smartphone na to, pwede. Solid. Meron siyang Bluetooth 5.3. Sa Bluetooth 5.3 po, supported niya most high fidelity na aptX ng Qualcomm na codec. Except sa lossless. Wala po siyang lossless support. So, pwede pa rin naman matataas. Mga TW Plus na mga quality, ganong katataas na quality ng audio, kayang-kaya except sa lossless lang talaga. Wala po siyang lossless support. At least sa test ko. And then, meron siyang NFC at USB Type-C OTG. Sa OTG naman, pakita ko na lang din sa inyo syempre. Ito yan. Kung madidetect niya, this is an OTG. Again, this is from Orico UFSD. This is 512GB. Check natin kung na-detect. Ayun, na-detect niya. Orico. Alright, eject na natin. Na-detect na. Always pindutin ng eject pagka magtatanggal kayo ng microSD card or flash drive para hindi masira agad yung files at yung mismong flash drive din. Of course, now lipat tayo sa camera. Okay. Sa camera, medyo hindi ako ganun ka-impressed pero pwede na. Solid na to. I'm sure pasado na to sa karamihan. This has 50 megapixel main camera, f1.6 aperture. Supported po niya ang OIS. Tapos meron siyang 8 megapixel na ultra wide. Pwede na rin. But the other one is 2 megapixel macro. Anyway, kung kayo yung mga taong na-excite sa 2 megapixel macro, bahala sa buhay nyo. But magpo-focus ako sa kanyang 50 megapixel with OIS. So pagdating sa mga images, actually maganda siya sa low lights kasi meron siyang aperture f1.6. Na-expect ko medyo blur. Pero although may softness, kita nyo naman medyo soft na yung details. Pero at least very much na malinaw pa rin naman and very much acceptable yung quality. Ang ganda nga ng details dito. Kung ko yung balahibo ng aking Dachshund. And then as you can see, pagdating sa details, solid, ang ganda ng details ng camera niya. Dito kahit na dark, maganda pa rin yung separation ng background plus yung kanyang dynamic range. Yung darkness dito, nakuha niya na maayos. And mas realistic dun sa aking Red Magic, malayo. And then of course, sa selfie, okay naman. Pagkatama yung liwanag, of course, malinaw. Kita nyo naman, hindi niya masyadong pinaprocess yung baku-baku ng mukha ko. And of course, pagdating sa separation ng background, maganda rin. Actually, ang ganda rin naman talaga ng camera niya. Pero may mga shots ako dito na medyo aggressive yung beautification. Hindi naman sobrang aggressive. Mapapansin mo lang. Like this one. Sa portrait mode, sa portrait mode ko napansin na medyo may konting aggressiveness yung kanyang processing. But overall, maganda pa rin naman na kinakalabasan. So, solid na po ito. Pwede na sabihin natin pang high-end ang kanyang camera quality pero hindi po siya pang flagship talaga. Kung ikukumpara mo siya sa mga matataas talaga like yung 50,000 kina Samsung, kina iPhone, so on so forth. Pero, hindi na rin po kayo lugi rito. Maganda na rin naman po ang kanyang results. It's just that, hindi lang siya ka-level talaga ng mga taga-iPhone. Pero pwede na. Solid na rin at hindi na rin po kayo malulugi. Now, papakita ko sa inyo yung mga features lang din ng camera niya. Meron tayong documents, video, photo, portrait, night, more, and then some more. Ito po yung mga iba pa mga features. Yes, may slow motion, 50 megapixel panorama, short film, time-lapse, exposure, director mode, and edit. Ngayon,
tinry ko siya sa video. Natuwa naman ako na meron siyang 8K support, 8K resolution pero hanggang 24 FPS lang. And this one, usable lang po itong 8K resolution kung nakalagay lang sa tripod na naka-steady. Steady na tripod. Hindi po siya ganun ka-stable kasi kung maglalakad kayo, pakita ko sa inyo yung sample. Ito 8K resolution to, 24 FPS. May OIS naman pero medyo wobbly eh. Ngayon bababa tayo sa 4K at 60. So ito mabilis lang kasi hindi na ako makakalabas. Test ko lang yung kanyang OIS sa 4K 60 kung meron nga siyang OIS sa 4K 60. So lalakad tayo. Halata natin na may stabilization dyan, pero medyo wobbly pa rin ng konti. But overall, okay na okay din. Again, malayo siya sa stabilization ng mga flagship talaga nila Samsung at iPhone. Pero, okay na ako dyan. Since this one, I believe, naglalaro lang naman to ng 25 to 30K and ang hirap na magreklamo sa ganung price. Solid din naman. Lalo't ganito ka-solid ang kanyang chipset. Pero mamaya natin pag-usapan ng chipset na yan. 4K30, mas less wobbly, mas okay ng konti. Na-activate lang po ang kanyang OIS plus EIS, itong steady video, kapag ka 1080p at 30fps. Sad naman. Sana man lang kahit nilagay man lang sana sa 4K at 30fps, but yun lang. Yun na yung nakasetup eh. Pero mali natin, baka sa susunod na update, 4K30 na yung steady video. But this version, wala eh. 1080p at 30fps lang talaga. Kung gusto mong i-activate yung OIS and EIS, and yan po ang kanyang result. Ito ang 1080p at 30fps. Dito lang gumagana yung steady OIS plus EIS. So, mas stable po rito. Yeah. No, stable. Nice. So, yung kakatuwa lang. First time ko makakita ulit. Hindi naman first time. For a very long time. Ngayon lang ulit ako nakita ng pugad. So, may pugad dito sa puno namin. Don't worry, hayaan natin yan dyan para hanggang sa mapisa yung itlog. Ito ay 6 times zoom. Ito yata yung max. Ito nga yung max niya. 6 times zoom. Yan yung max. This is 4K at 60 fps. Okay na rin. Decent na rin yung linaw. Pero ang pinaka-best niya na hindi pa siya nagpipixelate is hanggang 3 times zoom. Ito yung pinaka-decent. Pagka going 6 times, ayun na, ano na siya, marami ng noise. So, yeah, 3 times zoom pinaka-best niya, at least sa ganitong distance. Kamusta, Mike? So, ito ang 1080p at 30 fps, 60 fps, sorry, 60 fps pala. Itong sa front, maximum niya. So, as usual, Xiaomi, I don't know, pero sa mga Xiaomi flagship kasi, di ba, pwede ng 4K. But dito sa Poco, I believe, Poco X6 Pro is flagship ni Poco din, di ba? Pero walang 4K resolution dito sa front. Sensya nyo nga, medyo masama lang gising ko ngayon. Medyo isinat ako eh. Pero overall, okay naman kung 1080p lang pag-uusapan. Still, bitin lang ng konti kung vlogger ka and habol mo sana high resolution sa front camera. Pero as it is, itong kanyang 1080p at 60 is very good na rin naman kung okay lang sa'yo ang 1080p sa front camera. Kumusta nga pala yun? Maulap ngayon eh. Walang masyadong asul sa langit, so natikita. Pero okay naman, buhay na buhay din. Kuha niyo yung details ng mga dahon at yung pugad ng ibon sa taas. Yun lang. Pansinin ko lang, no, meron po siyang motion tracking focus. Though hindi ko siya masyadong nagamit kasi nga 1 week lang ito sa akin, but good job na meron ganitong added feature sa camera ng Poco F6 Pro. Alright? So, pagdating sa camera, bibigyan ko na siguro siya ng around 7.5 out of 10. Yeah, hindi ganun kataas pero very much pasado pa rin naman para sa akin. Alright? Now, lipat na tayo sa battery. This Poco F6 Pro has 5,000 mAh battery with 120 watts charger. 120 watts charger. Let that sink in. Ito na po yung kanyang result. So, ginamit ko siya siyempre. Hindi pwedeng hindi. Gusto ko i-test. Kayang-kaya niya i-full charge itong Poco F6 Pro with its 5,000 mAh in 22 minutes. Ayan po, papakita ko sa inyo video. Nag-start tayo ng 19% na battery at 9:44.
Tapos, after 10 minutes, sinilip ko ulit. Nasa 80 plus na agad yata. Nasa 60 plus na agad. And then, another 5 minutes, nasa 87% na. And then, pagpatak ng 22 minutes, 100% fully charged na. So, legit po yung kanyang fast charging. Now, yung fast charging po niya, hindi naman siya by default is naka-on. Kasi nung ginamit ko to, punta ko sa battery, naka-off. Kaya sabi ko, bakit hindi ganun kabilis? So, pupunta kayo ng battery settings. And then additional features, boost charging speed, iti-turn on nyo po yan. Kung gusto nyo po yung 120 watts na ma-activate na speed. Ngayon, kung nag-worry kayo sa fast charging at baka masira agad yung battery kasi nga, mabilis na pasok ng battery then overheating, pwede nyo naman pong i-off yan. So, optional po. So, good job kay Poco. At least, ginawa niya yan as optional lang. Alright? And then, dito pa rin tayo sa battery settings. Labas lang tayo ng bagya. Meron po tayo dito, battery protection, regular charging, and optimized charging. And then, temperature, pwedeng ma-detect. Dito lang yan. And then, of course, meron tayong current mode. Dito sa current mode, pwede natin i-adjust yung performance mismo ng smartphone. So, the whole time, sinet ko lang siya sa balance mode kasi I'm sure ito naman ang gagamitin din ng mga Pinoy. Pero, I believe, pwede nyo po siyang iset sa performance mode kaso mas lalakas siya sa battery pero lagi siya naka-high performance gaming or kahit hindi kayo nag-game. So, I believe best scenario lang dyan is balance. I-performance mode nyo na lang kung mag-gaming na kayo or something. Video editing, something like that, di ba? Pwede. So, yun. Kung again, gusto nyo baguhin ng performance at yung battery consumption niya, nasa battery settings lang po using this current mode. Okay? Now, siyempre tinest din natin yung endurance niya sa PCMark. Sa full brightness, full volume with internet, 8 hours and 55 minutes. So, almost 9 hours. So, above average po siya. Very good sa battery. This is full brightness, full volume with internet. Now, sa half volume naman, half brightness with internet, 10 hours, 45 minutes. Dito sa part na to, average lang po yung kanyang endurance. It's not bad. Okay pa rin naman yan. At least lag pa siya ng 10 hours. So, 10 hours and 45 minutes. That's half brightness, half volume with internet. So, pagdating sa battery endurance, bibigyan ko to ng 8 out of 10. Pwede na. Solid na rin. And finally, sa performance. Silip lang tayo saglit sa Antutu. So, sa Antutu, nakakuha tayo ng mahigit 1.5 million score. At ito po ang nag-ambag dyan sa scores na yan. Yung GPU niya, sobrang taas. 598,000. Siyempre, halos doble ng performance na binibigay ng CPU. Ganito ang mga gaming chipset. Kailangan lagi mas mataas ang GPU para masabing gaming chipset talaga ang isang chipset. Yan. Now, translation na yan sa actual na gaming. So, sa Genshin Impact, naka-default tayo on medium settings at 30 FPS. Pero siyempre, switch natin siya to highest settings and 60 FPS. Average po niya is 55 to 60 FPS. Actually, napaka-stable niya. Kahit naglaro lang ako ng 20 minutes, as you can see, halos konti lang yung drop na ginagawa niya. Pero most of the time, stable po siya at around 59 FPS. So, solid po siya. Again, this is highest settings sa Genshin Impact. And 20 minutes lang po na gameplay. So, para sa akin, okay siya sa Genshin Impact. Not bad. Now, lipat naman tayo sa PUBG Mobile. So, dito medyo mas magaan-gaan. Sinet natin siya to Ultra HDR and Ultra FPS. As you can see, naka-ultra lahat. In fairness, stable siya around 30 to 35 FPS. At ang temperature, 36 degrees Celsius. So, solid po maglaro dito. Very smooth. Kung curious kayo, ito po yung kanya performance. So, 30, umakit tayo ng konti to 35. And average, 33 FPS. PUBG Mobile. Now, lipat naman tayo sa Mobile Legends. Sa Mobile Legends, Ultra Graphics and Ultra FPS agad. Naka-default na po yan. As in, pagka-open ko ng Mobile Legends, after install, ultra na lahat. Wala na akong binago. Ultra. So, stable po siya. Around 120 FPS. Yan o. So, 117 nga dito. So, hindi na naman layo. So, around 120 FPS sa Mobile Legends. At ang temperature niya, 36 degrees Celsius. So, stability. Wow! Yes! So, Mobile Legends na nalalaroin nyo rito, CCU, 120 FPS agad-agad. By default. Okay? Ngayon, tinry ko naman ang Car X Street dito. In fairness, by default, naka-level 5 po siya na settings at 30 FPS. Pero syempre, switch ko agad siya to max graphics and unlimited FPS. Ang resulta, around 30 to 48 FPS. So, medyo 35 po ang average niya. So, 30 to 40 FPS. Medyo nagpa-fluctuate siya. As you can see rito, yan, nagpa-fluctuate siya. Hindi maintindihan ko ano ba talaga ang gusto niyang level or stability. Pero at least kayang-kaya naman niya. Nakita niyo rin naman dyan sa screen, di ba? And of course, sa Car X Street ko na rin tinest yung kanyang gyroscope. Kita niyo naman, very responsive po. Halos walang delay sa gyroscope. So kung gyroscope user kayo sa mga nilalaro nyong games,
pwede po, very responsive po siya. Ngayon, sa Call of Duty Mobile, by default, naka very high na agad siya. Very high graphics and max FPS. So, nilaro na natin. Diretso na. Nag-average tayo ng around 52 FPS. Yan po yung nakuha natin. Noong una, medyo mababa, 30. Tapos nung naglalaro na tayo, nag-stable na siya around 50 to 60 FPS. Yan, not bad para sa isang light game. And the temperature, 35 degrees Celsius lang. So, medyo so, kayang-kaya po niyang Call of Duty Mobile. Pero in fairness naman, 5 minutes ko lang kasi siya nilaro. Isang game lang. Hindi na ako masyado nag-enjoy sa Call of Duty. Pero at least, di ba, naka-isang round naman tayo. Now, lipat naman tayo sa Call of Duty Warzone. Sa Call of Duty Warzone, ayun, all over the place as you can see, fluctuate dito, fluctuate doon, babagsak, then fluctuate ulit. Pero nag-average tayo around 67 FPS. Ang default niya ay mid graphics at 30 FPS. Pero syempre, switch natin siya to high graphics and uncapped or unlimited FPS. Yun nga lang, fluctuation siya. At dito, for the first time, lumagpas siya ng 40 degrees Celsius at tumawag siya ng 41 degrees Celsius. Yes, medyo nag-umpisa na siya agad uminit in just around 8 minutes. So, yun. So, dito, very playable naman. May mga manakanakang frame drops but overall playable and yun nga, makakaramdam na kayo na medyo umiinit na siya ng konti habang tumatagal kayo rito sa Warzone. And finally, sa Farlight, sinect ko na agad siya sa extreme FPS and extreme graphics. Okay? Initially, 110 to 120 FPS siya. Ang sarap. Sabi ko, wow, 110 to 120 FPS. Solid. Pero once na na-reach niya yung 43 degrees Celsius, nung na-reach niya na yung 43, take note, 43 degrees Celsius which is yung start nga ng overheating. Nung na-reach niya yung 43 degrees Celsius, matik bumabagad siya sa 60 FPS. At di na siya umalis doon hanggat hindi pa bumababa below 43 degrees Celsius. As you can see yan, natapos ko na yung game ng 41 degrees Celsius, bumaba ang temperature kasi nag-throttle siya to 60 FPS. So, meron po siyang automatic throttling mode. Babagal agad siya or magtitipid agad siya ng performance kapag umabot na siya sa 43 degrees Celsius. So, kailangan malinaw lang sa inyo yun. Yes, meron po siyang thermal throttling na limiter. Okay? Now, for the verdict, kung ito ay around 25,000 pesos, hindi na masama. Good. Most of the features here, pasado sa akin. Dalawa lang medyo na-dismay ako ng konti. Ngayon sa volume, which is na automatic na nababa siya and hindi siya real stereo, at least. Hindi ganun kalinaw yung bato ng kaliwa at kanan. And then, yun nga, sa brightness niya, parang below 1,000 nits. Hindi talaga totoong 4,000 nits. At least, dito sa unit na to. I'm not sure, baka issue lang ito ng unit na to. Don't get me wrong, hindi lang po to sa YouTuber and ito po ay pinadala sa kanya ng mismong Poco. So kay Poco mismo galing po ito ha. Okay? So yun. Again, this is the Poco F6 Pro. Para sa akin, solid na to. Solid na to. Solid pagdating sa overall na ino-offer niya sa price tag niya. Pero ikaw boss, ano sa tingin mo? Solid na ba sa ito? Siguro winner ito sa mga taong both casual user and nagmo-multitasking. Ayun, ang lakas sa chipset na to. Pwede ka rin dito mag-productivity, mag-video editing, and of course, gaming. May mga konting caveats lang. Kung makaka-apekto yun sa overall experience mo, like yung volume at yung brightness, wag na siguro to. Pero kung okay lang sa yun, yung mga binanggit ko na napansin ko na negative or na walay para sa akin, I can recommend this. Solid naman kasi most of the features na nandito sa smartphone na to. Solid. Yun. Anyway, para sa exact price or totoong SRP niya, like I said, di ko pa po alam. Iwan ko na lang sa comment section. Balikan nyo na lang tong video na to. Or malaman nyo na rin naman sa ibang YouTuber kung ano exact na price niya. At kung alam nyo na rin naman ngayon, please feel free to mention sa comment section kung magkano talaga ito. Again, itong video na to ay ginawa ko at least 1 week bago ang official release. So wala pa po ito sa market sa ngayon. So yun, this is the Poco F6 Pro, 1 terabyte and 16 gigabyte na RAM. Anyway, para sa iyo boss, sulit ba itong si Poco F6 Pro? Sa comment section na lang. Ganun lang. This is Kotman. I'll talk to you again soon. Don't forget to subscribe, like, and share.